So now, magsa-start naman po tayo sa Chinese mythology. So, pinakauna po natin sa Chinese mythology is si Pangu. So sabi is si Pangu is the creator of the universe or the first living being. So before everything existed, only chaos inside the giant egg. For 18 years, yin or dark and yang taught until they balance. So ang yin and yang daw po is uh, naglaban until na mag-balance sila. So Pango was born inside an egg. Feeling trapped, he broke the egg with his axe. Light turned to sky, and the heavy parts of the egg turned or sunk to form earth. So 4,000 years is hinahawakan na daw ni Pangu yung heaven and earth with his body para mapaghiwalay ito. And habang tumatangkad siya or nag-grow siya each day until the heavens and earths ay maging stable na. After his death, his body became the world. So, pagkatapos nung kanyang pagkamatay is yung katawan niya nga gaya ng uh, uh, is yun yung naging earth. For example, yung breath niya is naging winds and clouds. Yung eyes niya is yung naging moon and sun. Yung kanyang blood, naging river. Yung bones, mountains. Yung hair, naging stars. And yung voice niya is naging thunder. So, parang nakakalungkot din na all his life is hinahawakan niya yung heaven and earth or pinaghihiwalay niya ito na hindi siya pwedeng umalis kundi mayuyupit siya sa gitna. So, yun yung sinasabi na simula pagkagawa ng mundo. Next naman is si Noah or So, si Noah naman po is responsible for creating humanity from yellow clay and giving it the ability to reproduce and grow as species. So, siya din po ang nagbigay ng ating ability para mag-reproduce and mag-grow. So she is also credited for stabilizing the world and repairing the pillar of heaven when they fell down. So siya din po ang nag-repair ng sky. So she is usually depicted as a beautiful woman with human body and serpent tail. So hindi po yung nagpapakita ng kanyang balance. So sunod naman po natin is si Cushi or siya naman po ang older brother ni Noah. Siya din po ang nagturo sa atin ng mga basic skills like writing, fishing, and other ways kung paano tayo mag-survive. Aside from being Noah's brother, she is also his husband. Her husband pala. He is also Noah's husband, and that's why he is also the one to talk about marriage. Next naman po is the heavenly rulers. First one is the Jade Emperor. Siyempre, kilala na naman natin siyang lahat. Siya po si Yu Wang. So, yun po yung other name niya. So, siya po is the supreme ruler of heaven, maintains the cosmic order. So, siya po yung kumbaga pinakang wino-worship ng
lahat. Siya po yung pinakamataas. So, yung Jade Emperor po yun. Siya po yung nag-maintain ng order sa universe, human, and sa iba pa pong lugar. Iba pa pong aspeto. Then, sunod naman po is syempre yung kanyang asawa, which is the Queen Mother of the West. So, siya naman po is the guardian of immortality and the peaches of eternal life. So, yung Queen Mother po, is meron siyang mga halaman na peach na maaaring makapag-grant sa isang tao ng eternal life. So, siya po is tinutukoy bilang guardian of immortality. Then, sa nature gods naman po is si Surong, which is the god of fire. So, siya po is yung nagbibigay ng warm light, and also, if gagamitin niya sa masama yung kanyang kakayanan is maaari din siya magdulot ng destruction. So, sunod naman po is ang si Gonggong, which is the god of water. So, siya po is yung nagdudulot ng great floods when he crashed with heaven. So, nung nagkaroon siya ng issue with heaven is binigyan niya ito ng malaking baha. So, isa pa po sa mga nature gods is si Lego, which is the god of thunder, who punishes wrongdoers with his thunder hammer. So, pag pinupukpok niya po yung mga hammer niya dun sa kanyang drums is nagkakaroon ng mga kulog. And kasama din po niya din is yung kanyang asawa na si Dianu, which is the goddess naman of lightning. Legong's wife eats flashes of lightning to guide his strike. So, siya naman po yung dun sa mga liwanag gamit ang kanyang mirror. And sunod naman po is si Yushi, the god of rain. So, he controls rainfall, storms, and ensuring balance in nature. So, isa pa po sa mga nature gods natin is si Pengbu, which is the god of wind, who releases power or gentle winds from his magic bag. And another one naman po is si Ba, which is the goddess of drought, daughter of the Yellow Emperor. So her presence brings dry heat and wither scrap. So kapag pumupunta siya sa lupa is usually kinamumuhian siya ng mga tao dahil sa natutuyot niya or natutuyot niya yung mga lupa, yung mga halaman. So, siya din po yung mga nakatulong sa kanyang father na bigyan ng leksyon yung mga gods na nagkaroon ng rebellion. So, isa nga po dun is yung rain god, wind god, and yung water god na dahil nga ang kapangyarihan niya is pagpapatuyot is nakatulong yung kanyang abilidad para bigyan or turuan ng leksyon yung mga gods na yun na hindi sumusunod. So, sunod naman po is Sun and Moon legend. So, si Hui po is archer who shut down the 9 suns. So, noong time kasi na yun is nagkaroon ng sobrang daming sun, literal na sun or 10 ay 10 araw ng sabay-sabay, and dahil sa sobrang init na dulot ng 10 araw na yun sabay-sabay na sumisikat is nahihirapan yung mga tao sa sobrang init at hindi na nila maano yung mga kanilang mga halaman.
dahil doon si Huli is nabigyan ng task na uh, patayin or bawasan yung mga araw na yun. And yun nga ang kanyang ginawa gamit ang kanyang mahiwagang arrow and bow. And kanyang ang pinatay or shinut down ang 9 sa 10 ito, leaving only 1 para magbigay ng liwanag at init sa mundo. So, ang sunod naman po is si Chang'e, which is ang kanya namang asawa. So, si Chang'e naman po is the moon goddess who became immortal after drinking the immortality elixir. So, ang kwento naman po dito is parang continuation ng kay Huli. Since nga po na nagawa ni Huli yung task na naka-assign sa kanya, is binigyan siya ng Jade Emperor ng immortality elixir. Kumbaga, nasa kanya na lang kung inumin niya to at mabibigyan siya ng panghabang buhay na life or hindi niya iinumin. So, maraming versions na nag-circulate about this, pero merong sinasabi na really talaga si Chang'e na gusto niya inumin or na-curious siya kaya ininom niya. Meron din naman na time where yung kaibigan ni Hui ang gustong uminom yun and nakita ni Chang'e yun, seeing that ayaw niyang ibigay dun sa kaibigan kaya siya ang uminom or lumagok nung immortality elixir. And kahit naman anong version, isa lang yung nangyari kay Chang'e na after niyang inumin yun is lumipad yung katawan niya papunta sa buwan. And yun, hanggang doon na siya sa buwan. Then, nakilala niya doon yung moon rabbit. Kaya, kung makikita niyo, yung ni Chang'e is usually meron siyang kasamang rabbit. Na yun daw yung tumutulong sa kanya para gumawa or maggawa ng immortality elixir. Then, sunod naman is heroes and tricksters. Then, ang pinakauna dito is si Sun Wukong or the Monkey King and powerful rebellious hero. So, maraming kwento na nagsisirculate about Sun Wukong. So, sinasabi na siya daw is galing sa itlog and siya is pinanganak na kakaiba sa normal na unggoy. Kundi siya is matalino. And marami pa siyang mga pinagdaanan kung paano niya nakuha yung kanyang monkey stuff and lahat ng mga yan. Maraming interesting story about him. If gusto niyo siyang i-research pa is pwede naman dahil sobrang ganda ng stories niya na hindi ko na lang din i-elaborate pa. Pero kasama din siya dun sa The Journey to the West. So, maganda din yun. So, if gusto niyo matutunan kung ano yung kwento niya is pwede niyo siyang i-research. Then, next naman is Nesak, which is a child warrior god with fire-tipped spear. So, si Nelsa naman po is usually in the form of a child. So, if nakita nyo na yung movie na ganito rin yung title is same lang siya kung ano yung mythology niya. So, siya is 3 taon sa kaniyang mother or sa tiyan ng mother. 3 taon siya ipinagpuntis ng kanyang mother. And nung lumabas siya is meron na siyang marunong na siyang magsalita at siya ay malaki na. So, nakita siya sa bilang and nanggaling siya sa glowing ball of flesh or laman. So, yun. Usually, makikita bilang warrior god or protector of the youth and rebellion. So, next naman is Songkoi or the demon slayer or protector from evil spirits. So, hindi naman siya actually demon, kumbaga demon keyword. Pero siya naman yung mga pumapatay ng mga demonyo and nagpo-protect from evil spirits. So, and ito naman tayo sa mga love legends. So, hindi ko alam if familiar pa kayo dun sa love story na Chinese love story
transform bilang